At daan-daang deboto naman po ang nakiisa sa taunang pista ng Poong Santo Niño sa Tondo, Maynila kahapon. Dito bumida rin po ang makukulay at iba't ibang kasuotan ng mga imahe ng poon kasabay ng prosesyon. Ang ulat ng balita niya mula sa aming kasama si Sam Ramirez. Dala nila Ferdinand Magellan noong 1521 sa isla ng Cebu. Pinaniniwalaang ang imahe ng Santo Niño ang religious figure sa bansa na siyang nagpapaalala sa mga namamanata na maging si Jesus ay naging bata din. Sa paglipas ng panahon, nabigyan ng ibang kahulugan ng ilang mga deboto ng Santo Niño ang kanyang imahen. Gaya ni Milo Mingona, 16 ng namamanata sa Santo Niño. Naniniwala sila ng pamilya niya na ang Santo Niño ang dahilan kung bakit gumaling ang kamag-anak nilang may sakit. Kasi yung time na yon, yung daughter ko laging may sakit eh. So, naano siya na isimba ng Santo Niño. Since then, every year talagang sumasama na kami rito. Hindi naman alintana na mag-asawang sina Juan at Mary Ann Villanueva ang pakikipagsiksikan sa iba pang mga deboto dahil para sa kanila, may mga biyayang hatid ang Batang Jesus sa kanilang buhay. Siyempre, para yung hanap buhay namin medyo magaang ang dating sa amin ba. Hindi na namin pinapansin po yan kasi siyempre, taon-taon po, nandito po kami. Sanay na po kami sa ganito. Para naman sa matagal ng deboto na si Lola Divina Pascual, isang selebrasyon ng kaarawan ng Batang Jesus ang kapistahan ng Santo Niño. Kaarawan niya, pasasalamat. Ngunit paalala ni Luis Antonio Cardinal Tagle sa kanyang sermon sa huling araw ng kapistahan ng Niño, dapat tandaan ng mga Katoliko na ang imahe ng Batang Jesus ay sumisimbolo sa pagiging inosente at pagpapakumbaba. Dapat din umanong magsilbing paalala di lamang sa mga deboto kundi pati na din sa mga Katoliko na magbago, magpakumbaba at maging pag-asa sa panahon ng kalugmukan. Si Jesus ang modelo. Pagsubok sa Ama at pakikisa sa kapwa-tao, lalo na sa pamamahay. Sa ating pagiging bata, lalaganan ang iwanan sa mundo na pamalo sa tilig. Kahit 2,000 pa ang aking estado ng Santo Niño, hindi yan makukuha ang pagiging bata. Kung puno-puno naman ako ng kalabahan, hindi ako kukuha ng Santo Niño. Dumalo sa nasabing misa sila Mayor Joseph Estrada, Vice Mayor Isko Moreno, MMDA Chairperson Francis Tolentino at maging si dating Manila Mayor Alfredo Lim. Libo-libo ang dumagsa sa huling araw ng kapistahan ng Santo Niño kaya naman may ibang nananamantala sa sitwasyon. Isang mandurukot ang nahuli ng ng pipickpocket bago mag-umpisa ang prosesyon. Agad dinala ang suspect sa presinto. Samantala, pinaalalahanan naman ng Manila Police District na mahigpit na ipinagbabawal ang pag-inom sa kalye at mas lalo sila maghihigpit ngayong araw ng pista ng Santo Niño. Para sa Telebisyon ng Bayan, Sam Ramirez.